Eto, sabi ni Cheese Escudero, no? Eto na ba 'yon? Oh, ito, basahin natin 'to, ha. Yung balita galing sa Abante. Oh, Cheese sa mga senator judge, aral muna kayo. Sino kaya yung mga pues pwede. Yung mga pinapatungkulan dito, yung mga hindi re-electionist sa 2025. Si Binoy, baka isa si Binoy sa pinagsasabihan nito. Kasi minsan pagka nakikita natin si Robin Padilla, mga kababayan, daig pa nun yung lumulutang sa alapaap ko eh. Doon sa mga privilege speeches ni Robin Padilla, doon sa mga pakikipagdebate niya, pakikipagsagutan doon sa Senado, yun ang lutang na lutang eh. Siguro kaya isa si Robin Padilla sa sinasabihan ng aral muna kayo. Hinikayat ni Senator o Senate President Francis Cheese Escudero ang mga kasamahan niya sa Senado, lalo na ang mga hindi abogado. Naku, si Robin Padilla nga, no? Na pag-aralan kung ano ang kanilang gagawin kapag naging judge sa impeachment trial ni Vice President Duterte. Si Robin Padilla, mga kababayan, tingin ko ho, ano yan? Tingin ko si Robin Padilla, hindi tingin, mismong sinabi na nila, haharangan nila yung impeachment. Doon na lang po nakabase yung kanilang desisyon about sa impeachment. Hindi po kung dahil sa, may ebidensya, mabigat ang ebidensya, etong mga ginawa nating investigasyon ay napatunayan na impeach si Vice Presidente. Hindi ho dahil doon. Kasi kaibigan nila at kakampi nila. Yun yung nakikita ko, mga kababayan, mga boss chief amo, sir, na dahilan kung bakit boboto si Robin Padilla na wag ma-impeach ang Vice Presidente. Tuloy. Sinabihan din niya ang mga ito na iwasang magsalita ng pabor o kontra kay BP. Naku sila Robin Padilla, sila Bato de la Rosa. Mahihina ang kukote niya mga yan eh. Biruin mo, mag-judge sila. Sila ang mag-judge doon sa mga senador. Ay, hindi. Sorry. Huwag kayong magalit. Hindi pala kasali si Bato de la Rosa. Kasi yung sitwasyon ni Bato de la Rosa, malabong manalo. O si Robin Padilla, tingnan mo, mag-judge tapos ipaparamdam sa mamamayang Pilipino na may pinapaboran siya. Di ba? Sinabihan din niya ang mga ito na iwasang magsalita ng pabor o kontra kay BP Sara dahil baka ipa-inhibit sila ng magkabilang panig. Correct ko, mga kababayan. Mga hindi marunong talaga mahihina Mahihina ang kukote. Sa mga kapwa ko, senador na kabilang sa 19th Congress, tumatakbo man o hindi, sa mga tumatakbo bilang senador na maaaring pumasok, naku, hindi ikaw yung Bato. Hindi ikaw yung Bato. Malayo ka Pang number 12 to 15 na yung pangalan mo ngayon. Sa mga kapwa ko, senador, na kabilang sa 19th Congress, tumatakbo man o hindi, sa mga tumatakbo bilang senador na maaaring pumasok sa 20th Congress, sana maghunos dili kaugnay sa mga pahayag na pabor o kontra kay BP Sara. Di ba? Sila kaya tayo naman nasasabi natin na boboto yung mga yan dahil kakampi nila ang Vice Presidente dahil lang po Kumbaga, hindi pa nag-uumpisa investigasyon, hindi pa nag-uumpisa yung mga pagpapakita ng ebidensya, may mga sagot na itong mga to. Di ba? Sana magulos dili kayo kaugnay sa mga pahayag na pabor o kontra kay BP Sara o sa impeachment dahil uupo sila bilang mga impeachment judge pagdating ng takdang panahon upang sa gayon ay hindi sila mapulaan na nag-prejudge ng kasong ito. Mahihina nga ang kukote. Pangalawa, kung ako nga at ang mga miyembro ng Senado na abogado ay nag-aaral, siguro naman hindi kawalan na mag-aral ang lahat ng abogado man o hindi dahil kaming mga abogado ay matagal-tagal ding hindi nag-a-appear sa korte dahil bawal kaming mag-appear sa korte. Yan. Robin Padilla, mabigat ito sa'yo.
yung magsalita si Chis Escudero at yung mga abogado. Kung kami nga nag-aaral no? Para maging maganda lang yung aming magiging sasabihin at magiging husga. Dapat magdoble kayod kayo. Ano? Pag-aralan nyo at wag nyong ipamukha sa mamamayang Pilipino na boboto lang kayo kasi kakampi nyo si Inday Sara Duterte. Di ba? Bagay, yung mga yan, sila Chis Escudero at yung ibang mga abogado, matagal na hindi uma-attend ng korte naman talaga yan dahil bawal talaga sila. Pero mo, ikaw yung ikaw yung nasasakdal tapos pwedeng gamitin yung mga senador na mga abogado, talo ka na agad. Panalo ka na kaagad kahit nasasakdal ka. Ganon, magkakaroon ng bias kasi. Kailangan din po naming mag-review at mag-aral dahil hindi biro ang trabahong iyan bilang impeachment court, bilang impeachment judges, lalo na sa parte ko na magpe-preside ng impeachment court. At nabanggit dito, ano sabi dito? Dahil sa June 2, babalik ang sesyon ng Senado. Yan, biruin nyo. Naipaliwanag ko na sa inyo yan, mga kababayan, kung ano yung nakikita ko dyan sa June 2 na yan. At kung bakit June 2 pa, babalik yan mga bossing. No? Medyo mahaba. Bakit hindi umpisahan na agad ngayon? Bakit papatagalin pa? Naipaliwanag na po natin, mga kababayan. No? Sabi nga nung iba, this is a number game. June 2, tapos na yung election. Malamang sila Bato de la Rosa, wala na doon mga bossing. Di ba? So, kumukonti na lang yung mga sumusuporta kay kay Vice Presidente. So magiging patas po mga kababayan yung mga uupong mga judge, mga susunod. Anyway, sabi sa susunod nating topic, yung mga bank records daw po ng Vice Presidente mga kababayan. Ito naku, naloko na. Mga bank records ni BP Duterte planong ipasabpina ng House Prosecutor sa Senate impeachment kumbaga ipakuha para makita nila kung talaga bang may pumasok o wala. Yari na. Kung sakali na talagang diyan pumapasok yung mga perang sinasabi, Jerry, parehas lang din yan mga kababayan nung sinasabi ni Senator Trillanes kay dating Pangulong Duterte, kaya po gustong-gustong mabuksan ni dating Senador Trillanes